Bilang bahagi sa pag-alala ng Road Safety Month ngayong buwan ng Mayo, ang Department of Health Ilocos Center for Health Development ay naglunsad ng Consultative Major Health Event, Road Safety Month ngayong taon, upang bigyang diin ang maligtas na pamantayan sa pagmamaneho at upang maiwasan ang mga naitatalang insidente sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga ahensya. Ayon kay Dr. Paula Pazidionco, ang siyang Regional Director ng Department of Health Region 1, na ngayong taon ang pagdiriwang nito ay may temang Basta Driver Road Safety Lover. Sa kanyang mensahe, ibinahagi nito na patuloy ang pagtaas ng mga natatalang vehicular traffic incident sa buong Region 1. Batay na rin sa mga report ng mga police station, kung saan noong taong 2023 ay nakapagtala ng nasa 3,153 habang noong nagdaang taong 2024 naman ay 3,300. Samantala, para naman sa datos naman nakakapagtamo ng injuries, noong taong 2023 ay mayroong 1,443 habang bumaba naman ito noong taong 2024 na nasa 821 injuries lamang. Ngunit kung ikukumpara ito sa datos ng mga namamatay ay tumaas ito noong taong 2023 na nakapagtala ang mga otoridad ng 392 na bilang at lalong-lalo na noong taong 2024 na umakyat sa bilang na 1,094. Kaya naman binigyang din ito na hindi lamang simpleng datos ang mga ito dahil mayroong mga buhay ang nawala at nalalagay sa alanganin. Anya na ngayong buwan ng Mayo kung saan ginugunit ang Road Safety Month ay binigyang pansin ng mga drivers, authorities, mga mananakay at pedestrian sa mga dapat alalahanin kapag sila ay nasa kakalsadahan at kung ano nga ba ang kanilang mga dapat tandaan at sundin upang makaiwas sa mga aksidente. Our policymakers, our road users, drivers and pedestrians, the DOH recognizes the need in collaboration to everyone, every agency, every civil society, every private and government in order to achieve our target, zero death in the road. Unfortunately, though, Ilocos region is among the top 5 regions with the highest road traffic incidents. For our region, the PNP has reported increasing trend of vehicular incidents. In 2023, we have 153. In 2024, we have 3,300. For injuries, in 2023, we had 1,443 or 1,443. This was markedly reduced in 2024 to 821 injuries. However, kukunti nga lang yung na-injured, dumami naman ang deaths. In 2023, we had only 392, and in 2024, umakyat tayo to 1,094. These are not simple statistics. These are real people losing their life, families separated, and children orphan. So this month of May, we have the Road Safety Month, which provides us a crucial opportunity to reinforce our commitment to make the road safer for everyone, for our drivers, passengers, and pedestrians, and our cyclists. It's time to raise awareness and to encourage behavior change that prioritize safety above all else, and above all else through health promotion activities. This year, as emphasized a while ago, we have the acronym SAFE Roads. S is to secure driver's license before driving, but obviously take
driving lessons. Yung mga qualified, hindi yung pasa-pasa lang from kuya, from ate, from lolo to Sana yung mga qualified na nagbibigay ng driving lessons. Then A, avoid distraction. Ano yung mga distraction? Texting, listening to loud music. F is fear of the consequences of unsafe behavior. Ano yung mga unsafe behavior? Yung sleepy ka na, pero drive ka pa rin. It's a matter of a split of a second. Pagkatulog mo, bang! Babangga ka. Parang, hindi ko yun sinasadya. Sinadya mo yun. Antok ka ba't hindi ka natulog? Okay? Another unsafe behavior is multitasking. Yun, sinabi ko na nga, texting. Minsan may kinukulikot sa bag. Minsan nakikipag-away. Minsan nagyayaya ka pa sa likod. Yun ang mga multitasking. Next is not ensuring roadworthy vehicle. Dapat chine-check natin yung mga vehicles natin before driving. Ano ang pinaka-importante? Check the brakes. Yung brake, palagi lang yun. Ay, hindi ko alam. Wala na palang brake. Para sa programang Bombo Hanay Big Time, Patrol numero 1, Bombo Ira Chicano, nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network, Kina Country Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!